Ito po ang eksena kahapon sa Senado. Alam niyo po, ang dami-dami yung lawyer diyan sa Senado. Wala man lang nag-advise sa inyo. Pero sa bagay, may kanya-kanya po kasi lang personal na interest. Isipin nyo, nagbotohan po sila. Itong si Cayetano, Bato, si Estrada, si Robin. Iginiit po yung house arrest para kay Digong. Request nila sa ICC, i-house arrest daw ang matanda. Nakalimutan yata nila na hindi na tayo miyembro ng ICC. So, nagmukha lang po silang tanga dyan sa Senado, may botohan pa silang ginawa. Wala naman po mangyayari dyan. Una-una, hindi po yan i-acknowledge ng ICC kasi hindi po tayo miyembro. At yung bansa na mag-host sa kanyang interim release, hindi rin tayo pwede kasi hindi po tayo miyembro. So, hindi po i-acknowledge. And teka nga, hindi ba pinagmamalaki ni Sara? Meron daw isang bansa na gustong payag na mag-host sa interim release nito ni Digong. Doon siya manunuluyan sa bansa na yon. Sinong bansa hanggang ngayon wala? Sinabi ng ICC, wala pang pumapayag na bansa na mag-a-accept kay Digong. Diba? ICC na nagsabi, walang gustong bansa na mag-accept sa kanya. Tapos sinasabi ni Inday, meron daw. Saan? Sinong bansa? Baka tayong bansa pa. Baka Pilipinas ang Baka Pilipinas ang mag-a-accept. Hindi nga tayo miyembro. At saka, Diyos ko naman, itinapon nga natin doon, tapos ibabalik niyo pa. Basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ganun ba yon? Para na lang po itong mga senator na ito, sinasayang po yung araw, yung kuryente, yung binabayad natin sa kanila. Dito sa walang kakwenta-kwenta pong alam naman nila na hindi tayo miyembro. I-acknowledge kaya nila yan. Ang tanong, hanggang saan makakarating po yung botohan nila na yan? Diba? Or nagpapapogi po sila. Itong mga senators nito nagpapapogi po sa mga DDS supporter, sa mga DDS sa darating na election 2028. Para makaligtas sila doon sa mga anomalyang kinasasangkutan nila.